Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagharapan si Annalyn at saka si Zoe kung saan dito na nga ay sinabi ni Zoe talaga kay Annalyn na hindi niya talaga kayang tanggapin si Annalyn sa kanilang pamilya, na kung saan dito na nga ay sabi ni Annalyn ngayon pa na alam na ni tatay na anak niya ako at medyo napapalapit na siya sa akin, hindi ko nalalayuan ang aking ama Zoe, na kung dahil lang sa gusto mo hindi na Zoe. Kaya dito inis na inis si Zoe dahil sa masayang nagbabanding itong mag-amang si Annalyn at saka si Dr. RG Tanyag. Dito na nga siya ay nag-decide na umalis na laang at dito na nga ay na hinarangan siya ni Annalyn at binangga niya talaga itong si Annalyn. Dito naman naintindihan ni Dr. RJ itong emosyon ni Zoe na talagang napakatindi at yan nasasaktan ito kung nakikita si Annalyn pala ang dahilan ng kanyang pagkaganoon o ganong sitwasyon. Dito na nga niya naiintindihan si Zoe at pinatawad niya na si Moira sa isang kondisyon. Sinabihan niya si Moira na patatawarin kita, pero manghingi ka ng tawad dito kay Lynette, kung saan si Lynette ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Nagdadalawang isip si Moira pero ito ay napawi din para ilabas kay Dr. RJ Tanyag na magbabago siya at gagawin niya ang lahat para kay Dr. RJ para mapatawad lang siya nito. Dito na nga ay tumawag si Dr. RJ Tanyag kay Lynette at para sabihin na gusto niyang kausapin si Moira. At sabi naman dito ni Lynette ay pag-iisipan niya dahil hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Moira dito sa kanya, na kung saan hindi siya naniniwalang si Moira ay manghihingi ng tawad sa kanya. At dito na nga nag-isip-isip si Lynette at sinabihan siya ni Giselle na sabihin kay Dr. RJ ang katotohanan tungkol kay Zoe, na talagang napaka sinungaling ni Zoe, at binawi naman nito ni Giselle at sinabi niya lang na wag na at ako ang kakausap kay Ubeng. Sinabi niya dito na mag-iisip muna siya at kung saan narinig ni Dr. Carlos lahat ng mga sinasabi ni Lynette na magkikita sila ni Dr. RJ. Pero ito ay sinabi ni Lynette kay Dr. Carlos na hindi naman sila magkikita, na kung saan gustong makipag-usap ni Moira sa kanya, na kung saan manghihingi ng tawad dito. At hindi naniniwala si Dr. Carlos Binetes sa mga sinasabi ni Lynette dahil hindi nga ugali ni Moira manghingi ng tawad sa kapwa-tao. Kaya dito na nga gustong sumama ni Dr. Carlos Binetes sa pagkikita nila, na kung saan hindi naman pumayag si Lynette dahil marami siyang gagawin dito sa opisina. Sinabi niya lang dito na sasama ko naman si Chang Susan at saka si Josa at sasama din naman si Ma'am Giselle, kaya okay na kami na pumunta doon at harapin si Moira. Nung pumunta na sila sa isang restaurant ay hindi pa dumating sila na Dr. RJ Tanyag, na kung saan nauna silang dumating doon. Sa kalaunan dumating na din sila ni Dr. RJ at kinausap ni Dr. RJ itong si Giselle na sila munang tatlo ang mag-uusap para mahinahon ang kanilang pag-uusap. Dito na nga umalis si Giselle at si Chang Susan. Pero nagbilin si Chang Susan na kung kailangan niya ng rest back ay nasa tagiliran lang sila at magbabantay sa kanila. At dito na nga sinimula ni Lynette kung bakit ito gusto ni Moira na makipag-usap sa kanya at bakit humingi ng tawad. Ay hindi naman siya naniniwala dahil si Moira ay walang dahilan kung bakit humingi siya ng tawad dito at wala naman siyang kasalanan. At dito na nga nanghingi na si Moira ng patawad kay Lynette, kung saan narinig ni Chang Susan at sinabi ni Chang Susan na hindi sorry lang ang dapat maibigay niya kay Lynette, kundi lumuhod siya sa harapan ni Lynette. At sabi naman ni Dr. RJ sa kay Chang Susan na kailangan pa bang lumuhod ni Moira? At sinagot naman siya ni Josa na kailangan. Kulang pa yan sa kabayaran o lahat ng paghihirap nila ni Lynette at saka ni Annalyn dyan sa asawa mo na si Moira. Kasi napakasamang tao si Moira. At dito na nga lumuhod si Moira sa harapan nila ni Lynette at nag-usap nga si Dr. RJ Tanyag at saka si Giselle at pinag-usapan nila ang paghihiwalay nila ni Moira at kung saan may posible pa bang ano kaya ang gagawin ni Dr. RJ Tanyag kay Lynette, na kung saan tinanong nga dito ni Giselle sa kanya kung ano ang gagawin balak niya dito kay Lynette. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang abot kamay na pangarap. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yan lamang po at maraming salamat.